Ang panahon ng paggalugad at kolonyalismo sa Amerika. Unang bumuo ng mapa ng daigdig si Anaximander, nakakikitaan ng mga kontinente ng Europa, Africa at Asia. Ito lamang ang tanging nalalaman ng mga Europeo, bunga ng limitasyon sa kakayahang maglakbay sa karagatan. Ginamit ito ng mga bagong mag-aaral ng heograpiya ng daigdig upang makabuo ng wastong mapa. Gaya na lamang ni Ptolemy na sumulat ng akdang Geografia noong 150 CE na naglalahad ng mga sinaunang kaalaman ng mga Griego at Romano tungkol sa ating daigdig. Isa sa mga maayos na mapang mula sa gitnang panahon ay ang Catalan Atlas na kinomisyon ni Haring Carlos V ng Pransya. Ang Catalan Atlas ay gawa ng kartograpo na si Abraham Cresques na ibinatay sa ilang manlalayag at mga akda ni Marco Polo at John Mandeville. Sa kabila ng kahinaan ng mga mapang nailathala noong gitnang panahon, ay napanatili nito ang pagnanais ng mga Europeo na maglayag sa labas ng Europa at tumuklas ng mga bagong lupain. Ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagsisimula ng panahon ng paggalugad at eksplorasyon ay ang umiiral na kalakalan sa Europa at ang paghahanap ng rekado, ang pag-unlad sa nabigasyon, ang pagkakatuklas ng bagong ruta patungong Asya at ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang kalakalan sa Europa at ang paghahanap ng rekado. Sa pagbagsak ng Constantinople sa kamay ng Ottoman Empire noong 1453, tanging ang mga mangangalakal lamang mula sa Genoa, Venice at Florence ang nabigyan ng karapatan sa pag-aangkat ng mga produkto mula sa Asya. At dahil dito, ang mga mangangalakal na Italyano ang nagkokontrol sa presyo ng mga produkto na nagmumula sa Asya. Pinakamahalaga sa mga produktong Asyano na inaangkat ng mga Italyano at ibinibenta sa Europa ay ang mga rekado tulad ng bawang, sibuyas, paminta, cinnamon, nutmeg at luya, na kinakailangan ng mga Europeo bilang sangkap sa pagluluto at pagpepreserba ng mga karne sa panahon ng taglamig. Ginagamit din ang ilang mga rekado bilang sangkap sa paggawa ng gamot, produktong kosmetiko at pabango. Ang mataas na presyo ng mga rekado ang nagtulak sa ilang kaharian sa Europa na tumuklas ng bagong ruta na maaaring daanan patungo sa Asya. Ang pag-unlad sa nabigasyon. Nagtayo ng isang sentro ng nabigasyon si Prinsipe Henry ng Portugal at kanyang tinipon ang mga batikang manlalayag at eksperto sa kartografiya. Sila ay nagsaliksik ng mga paraan upang makapaglayag patungong Asya. Naimbento ang mga bagong kagamitan sa paglalayag tulad ng kompas na ginagamit upang matukoy ang direksyon, astrolabe na ginagamit sa pag-alam ng lokasyon gamit ang araw at mga bituin, at sextant na ginagamit sa pagtukoy ng distansya sa pagitan ng dalawang lugar. Gumawa din ang mga Portuges ng mga barko na naaangkop sa paglalayag sa malawak na karagatan ng Atlantiko, at kanilang naimbento ang maliit ngunit mabilis na caravel. Dahil sa maliit na sukat ng caravel ay hindi kinakailangan na maraming tao upang ito ay makapaglayag. Ang pagkakatuklas ng bagong ruta patungong Asya. Sa suporta ni Prinsipe Henry ay nanguna ang Portugal sa mga paglalakbay patungong karagatang Atlantiko. Naglayag ang unang barkong Portuges patungong hilagang kanlurang Afrika hanggang sa pinakatimog na bahagi nito, hanggang sa matuklasan ang ruta patungong India. At ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Naging malaking impluwensya sa paglalayag ng mga Europeo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga bagong tuklas na lupain. Sa katunayan, kasama ang mga misyonero sa mga unang paglalayag at sila ay pumasok sa mga kolonyang naitatag ng mga Europeo upang mangaral at binyagan ang mga katutubo. Ang tunggalian ng Portugal at Spain. Ang bansang Portugal at Espanya ang nanguna sa karera sa pagtuklas ng mga bagong lupain. Upang maiwasan ang hidwaan sa dalawang bansa, ay pumagitna ang Santo Papa
na si Pope Alexander VI at nabuo ang Treaty of Tordesillas noong 1494. Sa pinakapayak na paliwanag, ayon sa Treaty of Tordesillas, ay hahatiin ang mundo sa dalawang bahagi. Ang lahat ng lupain na matutuklasan sa silangan ay mapupunta sa bansang Portugal. At ang lahat ng lupain na matatagpuan naman sa kanluran ay para sa bansang Espanya. Mga lupaing natuklasan ng bansang Portugal. Pinangunahan ni Prinsipe Henry ang paggalugad ng baybayin ng Afrika. Ito ay nagbunga ng pagkakatuklas sa Azores, Canary at Cape Verde. Taong 1488 nang marating ni Bartolome Diaz ang dulo ng Afrika at tinawag itong Cape of Good Hope. Natuklasan naman ni Vasco da Gama ang isang ruta patungong India mula sa Cape of Good Hope. Mga lupaing natuklasan ng bansang Espanya. Sa pamumuno ni Christopher Columbus ay natagpuan ang mga lupain ng Hilaga at Timog Amerika. Pinamunuan ni Ferdinand Magellan ang isang ekspedisyon na nagpatunay na ang mundo ay bilog. Sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran mula Europa. At muling makabalik sa Europa makalipas ang halos 3 taong paglalakbay. Ang pananakop ng Espanya sa Imperyong Aztec at Inca. Sa pagkakatuklas ng bagong mundo ay daang-daang mga Espanyol ang nagtungo sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Unang nagtatag ng mga kolonya ang mga Espanyol sa isla ng Cuba noong 1511 at si Diego Velázquez ang naging unang gobernador. Taong 1518 nang pangunahan naman ni Hernan Cortes ang ekspedisyon sa mga kalapit na isla. Taong 1519 nang marating ni Cortes kasama ang 500 kawal ang Mexico. Natagpuan nila ang sibilisasyong Aztec sa lungsod ng Tenochtitlan. Inakala ng mga Aztec na si Cortes ang kanilang Diyos na si Quetzalcoatl dahil sa kanyang itsura. Sa pagtagal ng mga araw at linggo ay napagtanto ng hari ng mga Aztec na si Moctezuma II na hindi Diyos ang mga dumating na mga Espanyol. Ngunit huli na ang lahat dahil nalipol na ng mga Espanyol ang sibilisasyong Aztec gamit ang mga modernong armas at 5,000 kaalyadong katutubo. Naging bagong kabisera ng Nueva España ang Tenochtitlan na nang magtagal ay tinawag na Mexico. Naging mapangahas at ganid ang pananakop ng mga konkistador sa lupain ng Sentral at Timog Amerika. Pinangunahan ni Francisco Pizarro ang pananakop sa Peru noong 1532. Kanyang nabihag ang hari ng mga Inca na si Atahualpa. Nangako si Atahualpa ng isang silid na puno ng ginto upang siya ay palayain, ngunit siya ay pinatay pa rin ng mga konkistador. Pinuntahan ni Juan Ponce de Leon ang Florida noong 1513. Binagtas naman ni Hernando de Soto ang kahabaan ng ilog Mississippi at nadiskubre ang mga pamayanan ng katutubong Amerikano sa katimugang bahagi ng Hilagang Amerika noong 1539. Narating naman ni Francisco Vázquez de Coronado ang Kansas noong 1541. Sa pagkakatatag ng mga kolonyang Espanyol sa gitna at Timog Amerika, ay tinatag ang mga viceroy ng Nueva España, Peru at Guatemala. Tanging ang Brazil at Uruguay ang napunta sa mga Portuges dahil sa kasunduan sa Tordesillas. Ang panahon ng paggalugad at kolonyalismo sa Amerika.